Mahal na mahal kita, Yuna. Napangiti naman roon si Yuna at hinawakan rin ang kamay ng asawa. Ilang buwan lang matapos nilang ikasal sa isang munisipyo dahil hindi nais ni Yuna ng marangyang kasal kahit kaya naman ni Adler ibigay yon. 3 taon na silang may relasyon bilang magkasintahan at dito sila namamalagi sa kanilang kubo malapit sa palayan. Kasal sila at may sariling bahay sa probinsya rin nila Yuna ngunit kung minsan ay umuuwi pa rin si Yuna sa mga kapatid at ama. Sigurado ka ba talaga sa akin, Adler? Hindi ka ba nagsisisi na pinakasalan mo ko kahit na ganito lang ako? Nangunot naman ang noo ni Adler dahil sa tanong na yon ni Yuna. I'm 100% sure, Yuna. Bakit? Huwag mong sabihin, pagkatapos nating ikasal, ayaw mo na sa akin? Umiling naman roon si Yuna saka napabuntong hininga. Mahal na mahal niya si Adler at sigurado siya rito ngunit mahalaga rin kasi sa kanya ang opinyon ng mga mahal sa buhay ni Adler. Yuna, sinabi ko na sa'yo, it doesn't matter kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi naman ibang tao yung tinutukoy ko, Adler. Magulang mo sila. At alam mo, hindi nila ako matatanggap. Malungkot na wika ni Yuna. Bukod kasi kay Yuna ay meron pa itong 2 nakababatang kapatid na nasa junior high school na. Isang lalaki at ang bunso naman ay babae. Ang tanging magulang na lang nila ay ang kanyang ama na ang tanging hanap buhay ay ang pagsasaka. Alam ng ama niya ang tungkol sa kasal nila at sa katunayan nga ay boto naman ito kay Adler kaya't pumayag ito. Muli na namang bumalik sa alaala niya ang araw kung kailan siya pinakilala ni Adler sa mga magulang nito noong magkasintahan pa sila. Okay lang ba tong suot ko? Tanong ni Yuna sa 2 kapatid. Sabado noon kaya't wala itong mga pasok. Ate, kanina mo pa yan tinatanong. Sabi naman namin sa'yo ni Kuya Johan, di ba? Kahit anong suot o may makeup man or wala, maganda ka. Nakasuot si Yuna ngayon ng isang simpleng kulay bughaw na bestida. Off-shoulder ito kaya't kita ang kanyang collarbones. Hinayaan niyang nakalugay ang kalahati ng kanyang buhok. May manipis na makeup siya na parang natural lamang ngunit mas nabigyang pansin talaga ang kanyang natural na ganda. Sure kayo ah? Paninigurado pa ni Yuna. Nag-thumbs up ang 2 niyang kapatid. Bago siya umalis ay sinigurado niya munang nakaluto at nakalinis na siya ng kanilang bahay. Alam na rin naman ito ng tatay niya kaya't wala naman ang problema. Hey, ang lamig ng kamay mo, babe. Saad ni Adler. Kalalabas lang nila ng kotse at nang pinagbuksan siya ni Adler ng pinto at hawakan ng kamay niya ay malamig na talaga ito. Marahil dahil sa kaba. Ang laki ng bahay niyo. Hindi mapigilang punahin ni Yuna habang nakatanaw sa 3 palapag na bahay nila Adler. Mas malaki pa dyan ang ipagagawa kong bahay natin. Bulong ni Adler. Nanindig naman ang mga balahibo ni Yuna roon kaya't inaya niya na itong pumasok. Pagkapasok sa bahay ay agad nilang naagaw ang atensyon ng pamilya. Ang ina ni Adler na pababa na ng hagdan at ang sa tingin niyang ama ni Adler na abala sa pagbabasa sa kung anuman sa laptop nito. Oh, Adler! I thought hindi ka makakapunta. Sino tong kasama mong dalaga? Tanong ng ina ni Adler. Ma, Pa, I would like you to meet the most precious woman in my life, Yuna, my girlfriend. Nakangiting sabi ni Adler. Nakakabinging katahimikan ang sumunod na narinig ni Yuna. Napapikit siya ng mariin at bahagyang napayoko. Ngunit muling nag-angat ng tingin nang marinig niyang magsalita ang ama ni Adler. Oh, good evening, Iha. Pleased to meet you. Finally, huh? Adler, take a seat with your girlfriend para makakwentuhan naman namin siya ng mami mo. Pinaghain siya ni Adler at kahit nahihiya ay sinubukan niyang kumain at sumagot sa mga tanong nito. What's your family name, Iha? Tanong ng ina ni Adler. Ma. Why? I am just asking your girlfriend, Adler. May masama ba roon? Okay lang, Adler. Abelyar po ang apelido ko, ma'am.
Magalang niyang sagot. Abelyar? Are you related to Abelyar Corporations? Umiling si Yuna. Hindi po. Baka po kaapelido lang po namin. Anong trabaho ng mga magulang mo? May natapos ka ba? Muling tanong ng ginang. Matagal na pong patay ang nanay ko at magsasaka naman pong tatay ko. Hindi na po ako nakapagtapos dahil tinulungan ko pong tatay ko para sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi rin po kasi niya kaya lahat at naaksidente rin po ito noon. Kwento niya. Hindi mapigilang bahagyang mapayuko ni Yuna nang makitaan niya ng pagkadismaya ang mukha ng ginang. Uminom siya ng tubig at hindi na muling sumubo pa ng pagkain. Gaano man ito kasarap, ay nawawala ang lasa niyon sa bibig ni Yuna kapag naaalalang mukha ng ina ng kasintahan. Naramdaman niyang hinawakan ni Adler ang kamay niya mula sa ilalim ng mesa. Ma, can we stop the questions now? I don't think her status matter. Oh, it does! Cecilia! Tawag ng ama ni Adler sa pangalan ng asawa. I'm sorry. I could not contain the disappointment. Ilang taon nang may tinatagong girlfriend ng anak natin tapos malalaman kong yung girlfriend pala niyang tinatago ay isa lang palang. Nagulat si Yuna nang biglang tumayo si Adler. Nadala siya nito sa biglaang pagtayo dahil magkahawak pa sila ng kamay kanina. With due respect, ma. Aalis na lang kami. Kung hindi niyo po kayang irespeto ang girlfriend ko. I'm sorry, ma. Hindi ko hahayaan na maramdaman niyang may kulang. Dahil para sa akin, sobra-sobra pa siya. Aalis na kami. Ako na lang po ang magpapakain sa girlfriend ko. Saad ni Adler at hinila na siya paalis roon bago pa man muling magsalita magulang nito. Adler. Tanging sambit ni Yuna hanggang sa makarating sila sa sasakyan ay hawak pa rin ito ng mahigpit ang kamay niya. Hinahalik-halikan pa ni Adler ang kamay niya. Babe, I'm sorry. Please, forgive me. Nagsusumamong wika ni Adler. Nilapitan ni Yuna si Adler sa kahinawakan sa magkabilang pisngi. Ano ka ba? Wala ka namang ginawa sa akin ah. Tsaka, expected ko na ganitong mangyayari. I'm sorry. Whatever happens, walang magbabago Yuna. Handa akong suwayin ang lahat para sa'yo. Let's get married, please. Nagsusumamong ani Adler at diretsyong tumingin sa mga mata ni Yuna. Ilang araw pagkatapos ng araw na yon ay dinala siya ni Adler sa isang munisipyo. Lihim silang ikinasal noon. Sa tulong ng kaibigang mayor ni Adler ay naging madali ang proseso. Muling bumalik si Yuna sa realidad nang magsalita si Adler. Babe, alam mo ba kung anong araw bukas? Ha? It's our monthsary, Yuna. Nakalimutan mo ba? May tampo sa boses nito kaya't niyakap ni Yuna ang asawa. Hindi. I'm sorry, may iniisip lang ako, babe. So, saan tayo? Nakangiting tanong ni Yuna. I'll book a restaurant for us tomorrow. Ani Adler at magaan na nagpatak ng halik sa kanyang labi. Kinabukasan, napatingin si Yuna sa kabuuan ng isang fine dining restaurant kung nasan sila. May mangilan-ngilan na kumakain na halatang may masasabi sa buhay. Base na rin lalo sa mga nakasulat na presyo sa menu nang mabasa niya. Do you like it here? Tumango si Yuna. Oo naman. Pero sana hindi na tayo pumunta sa ganito, Adler. Pwede naman akong magluto na lang sa bahay natin. But I want to spoil you. Hindi naman ako mahilig sa mga ganito. Alam mo naman. Wika ni Yuna habang hinihiwa ang steak. Oo nga pero minsan lang naman babe. Pagbigyan mo na ako. After this, magsa-shopping tayo. Pati ang mga kapatid mo at si tatay. Bibilhan rin natin. Ani Adler na nakapagpaangat ng tingin niya rito. Adler? Don't worry about it babe. Kayo ang pamilya ko. Gusto ko lang naman na magbigay ng maliit na bagay sa kanila. Napailing roon si Yuna. Na-appreciate niya ang ginagawa ni Adler, hindi lang para sa kanya kundi maging sa mga kapatid niya, ngunit minsan kasi ay nag-aalala siya na makarating ito sa mga magulang ni Adler at akalain pang pineperahan niya ito.
Tapos na silang kumain at nakalabas na sa restaurant nang biglang magtanong si Adler. Patungo sila ngayon sa isang grocery store. Kaya't kumuha siya ng isang cart, saka ito itinulak. Babe, what if malaman nila mama na kasal na tayo? Tapos offeran ka nila ng milyones. Tatanggapin mo ba? Saglit nag-isip si Yuna kaya't natawa siya nang makitang nalukot ang mukha ni Adler. Hindi. Pabiti niyang sagot ngunit muling nagsalita rin pagkatapos. Pero kung dollars, house and lot at coaching you offer, baka. Nalukot ang gwapong mukha ni Adler. Ako na lang mag-o-offer sa'yo ng dollars, house and lot at kotse kung ganun. Ani Adler na nakapagpatawa ng malakas kay Yuna. Mabilis na lumipas ang oras. Tapos na silang mag-grocery at halos punong-puno ang compartment ng kotse ni Adler dahil sa dami nitong binili. Pagka-uwi ay dumiretso muna sila Yuna sa bahay ng kanyang mga kapatid upang idaan ang binili nilang groceries at ilang gamit na binili para sa mga ito. Ate, saan po kayo galing? Tanong ni Johan, isa sa mga kapatid niya. Kalalabas lang nito ng kwarto. Sakto namang nakita rin ni Yuna si Yasmin, ang bunso niyang kapatid. May dala pa itong notebook at ballpen, ngunit agad binaba pagkakita sa kanya. Nakangiti agad ito pagkakita sa kanila. Bumili kami ng groceries at mga gamit na magagamit niyo sa eskwela. Magpasalamat kayo kay Kuya Adler niyo. Nakangiting sabi ni Yuna kaya't lumapit ang mga kapatid niya kay Adler. Thank you po Kuya Adler! Sabay na bati ng dalawa niyang kapatid. Ginulo pa ni Adler ang buhok ng mga ito saka ngumisi. Wala yun. Magpasalamat rin kayo sa ate niyo. Dahil palagi pa rin niya kayong inaasikaso at inaalala. Saad naman ito. Lumapit ang dalawang kapatid ni Yuna sa kanya at yumakap. Siyempre naman! Thank you so much ate! I love you! Love you ate! Sambit ni Johan at Yasmin na siyang nakapagpangiti kay Yuna. Ate, pwedeng patulong po sa assignment? Biglang tanong ni Yasmin. Anong subject ba? Napakamot pa sa ulong kapatid bago sa kanya ilahad ang isang libro, papel at ballpen. Sa math ate? Habang tinuturuan ni Yuna si Yasmin ay nakikipag-usap naman si Adler sa isa niyang kapatid na si Johan. Isang oras ang nakalipas, nang saktong natapos sila sa paggawa ng assignment ay dumating naman ang kanyang ama. Oh, Tay, ginabi ka po ngayon? Tanong ni Yuna at nagmano rito, gayon din si Adler. Magandang gabi ho, Tay. Magandang gabi rin. Tugon ng ama ni Yuna. Halatang pagod sa mukha ng ama. Bumuntong hininga ito bago umupo sa upuan nilang gawa sa kahoy. May problema ho ba, Tay? Yung si Aling Mildred kasi. Delay na naman ang pasahod sa amin. Hindi ba't may bayarin pa sa eskwela ng mga kapatid mo? Tsaka hindi pa nga nababayaran yung utang sa tindahan ni Mercy. Namamoblemang saad nito. Tay, huwag po kayong mag-alala. Extra po ulit ako ng labahin sa mansyon nila, Madam Greta. Para ako na lang po munang magbabayad sa bayarin nila. Aniya. Pasensya ka na anak. Kung sana. Agad niya itong nilapitan at hinimas ang likod. Tay, kumain na tayo. Huwag mo na pong isipin ang nakaraan. Saad ni Yuna. Nangihinayang kasi ang ama. Magandang trabaho nito noon sa bayan kaya lang magmula nang maaksidente ito ay hindi na ito nakabalik roon. At gustuhing mang bumalik ng kanyang ama ay meron na itong kapalit. Hindi na muling nakabalik sa bayan ang kanyang ama lalo na nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa baga. Magmula noon ay sinaluna ng ama niya ang lahat. Dahilan rin kaya, hindi na si Yuna nakapagkolehiyo at tumulong na rin sa pagpapalaki sa kanyang mga kapatid. May problema po ba tayo sa pera, Tay? Ako na pong bahala. Ani Adler at naglabas ng pera sa loob ng pitaka. Akmang pipigilan ito ni Yuna nang maibigay na ni Adler ang pera sa kanyang ama. Iho! Nahihiyang saad ng ama ni Yuna. Tay, hindi naman ho kayo iba sa akin. Kaya maliit na bagay lang po yan. Nakangiting sabi ni Adler. Ay, maraming salamat ah. Hayaan mo,
pagkaluwag-luwag ay ibabalik ko. Tay, itabi niyo na lang po. Napahila mo sa mukha si Yuna. Parehong mapilit pa naman ng mga ito. Ay, Hosa, dito na kayong mag-asawang kumain. Ani ng tatay ni Yuna. Kakakain lang nila kaya't konti lang ang kinuha nilang pagkain. Pangunahan mong dasal, Johan. Utos ni Yuna sa kapatid. Wala itong reklamo kaya't taimtim silang nagdasal bago nagsimulang kumain. Nasa pabilog na kahoy ng lamesa ngayon ang pagkain nila. Tosino at pakbet. May talong pang nilaga, mabuti na nga lamang at may bagoong kaya't magana silang kumain. Nagpaalam na sila Yuna sa kanyang mga kapatid at ama dahil gabi na rin. Pagkarating sa sariling bahay nila ni Adler, ay naglinis muna ng katawan si Yuna bago tumungo sa kanilang kama. Nauna si Adler na maglinis ng katawan kaya't inaasahan niya ng tulog ito pagkalabas niya ng banyo nang maabutan itong gising at tila hinihintay siya. Oh, hindi ka pa ba pagod? Bakit gising ka pa? Tanong ni Yuna. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa uri ng tingin sa kanya ni Adler. Dagdag pa na tanging tuwalya lang ang tumatabing sa buong katawan ni Yuna ngayon. Nagulat siya nang marahan siyang hinila ni Adler sa isang kamay at pinaupo sa kandungan nito. Bakit naman ako mapapagod? Kasama ko yung pahinga ko. Ngisi nito sa kanya. Hindi maiwasang mapangiti roon ni Yuna. Pulero pa rin talaga? Nang magtama ang paningin nila, ay napalunok siya lalo na noong hinawakan ni Adler ang isa niyang pisngi. Gawa na tayo ng Little Adler at Little Yuna. Bulong nito sa kanya. Ito ang unang beses na humiling si Adler ng ganoon sa kanya. Sa loob ng ilang buwang kasal nila ay hindi pa sila umabot sa puntong yon. Tanging halikan pa lamang kaya't naninibago si Yuna sa hiling ni Adler. Sigurado ka ba? Hindi ba't busy ka pa sa trabaho mo sa Maynila? I am sure. Tugon nito at ang naramdaman na lang ni Yuna ay ang kusang pagpulupot ng mga braso niya sa leeg ni Adler upang tugunin ang mga uhaw nitong halik. Naramdaman pa niya ang marahan nitong pagbuhat sa kanya para ihiga sa kama. Isang ungol pa ang sumunod sa kanya nang magpatak ng halik si Adler sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. Huminto si Adler at nagpantay muli ang kanilang mga paningin. I love you so much, Yuna. Puno ng pagmamahal at pagnanasa ang mga mata ni Adler nang sabihin yon sa kanya. Mahal na mahal rin kita, Adler. Nakangiti niyang sambit. Nang gabing yon ay buong-buo niyang binigay ang sarili kay Adler. Dahil para sa kanya, si Adler lang ang lalaking mamahalin niya ng lubusan at ang magiging tatay ng magiging anak niya. Kinabukasan, masakit ang katawan na bumangon si Yuna sa kanilang higaan nang maramdamang wala sa kanyang tabi si Adler. Akmang hihiyaw na siya upang tawagin ito, ngunit sakto namang pumasok si Adler na may dalang tray ng kanyang almusal. Good morning, babe. Malambing na wika ni Adler at hinalikan pa siya sa noo. Anong pakulo naman to, Adler? Nakangising tanong ni Yuna ngunit umusog rin upang bigyan ng espasyo sa kama ang daladala nito. Nanuot sa ilong niyang amoy ng tosino, hot dogs, fried rice at kape. Breakfast in bed? Ano naman ang naisipan mo at bigla mo akong pinagluto? It's my day off kaya ako naman ang mag-aasikaso sa'yo, misis ko. Napangiti si Yuna roon at maganang kinain ang luto ni Adler. Bahagya siyang naninibago dahil mas madalas ay nauuna siyang gumigising kay Adler dahil ginagayak niya mga damit at umagahan ito sa trabaho. Tiningnan niya ang oras sa tabi ng kama. Pasado 8:00 na pala ng umaga. Kumusta yung luto ko, babe? Uminom muna si Yuna ng tubig bago ito sinagot. Masarap. Lumapit si Adler kay Yuna upang tanggalin ito ang maliit na mumo malapit sa kanyang baba. Masarap. Masarap pa sa akin. Nag-init ang mukha ni Yuna at mahina itong hinampas sa braso. Tigilan mo ko, Adler. Labas na tayo.
Ako na maghuhugas. Ako na, babe. Ako na? Ikaw ang nagluto eh. Aniya at bitbit na ang ilang pinagkainan. Sinuot na ni Yuna ang panloob niyang tsinelas kaya't lumabas na siya ng kwarto upang dumiretso sa kusina. Ngunit nakasunod pa rin si Adler sa kanya. Habang naghuhugas ng pinggan si Yuna, ay naramdaman pa niya ang pagyakap ni Adler mula sa kanyang likod. Napangiti siya bago ito hinarap. Gawin mo na yung kailangan mong gawin, babe. Iwan mo muna ako rito. Okay, I'll clean her house. Nang matapos na mag-urong ay nagpasya si Yuna na magwalis siya ng harapan ng kanilang bahay nang magulat siya dahil may marahang umagaw sa kamay niya ng walis tingting. Nilingon ni Yuna ito at bumungad sa kanya si Adler. Babe, ako na magwawalis. Tapos na ako maglinis sa loob ng bahay natin. Anito at pinagpatuloy ang pagdadakot niya sa mga tuyong dahon. Naningkit ang mga mata niya dahil kakaiba mga ngiti ni Adler sa kanya. Dagdag pa na naging sobra itong lambing. Nilagay ni Yuna ang 2 kamay sa bewang. Sabihin mo nga, Adler, anong meron sa'yo ngayon? Lumapit naman ito sa kanya pagkatapos isinop ang walis at dustpan. Masama bang maglambing sa misis ko? Umiling si Yuna. Hindi. Mas extra sweet at maalaga ka kasi. Siguro gusto mong umisa ulit, no? Nanlaki ang mata ni Adler at tumatawang lumapit sa kanya. Ikaw, babe, ha? Binigyan mo pa ako ng idea. It's just that I'm excited. Saad ni Adler saka tumungong kamay nito sa tiyan ni Yuna. Bahagyang nagulat roon si Yuna. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang na makasigurado. Baka kasi magkaroon ito ng laman. Nag-iingat lang ako. Lumambot ang puso ni Yuna habang pinagmamasdan si Adler na nakangiti habang hawak ang tiyan niya. Sa tingin mo ba ganun kabilis akong mabubuntis? Kagabi lang natin ginawa, ano ka ba? Maghihintay pa tayo ng linggo o di kaya buwan. Paliwanag niya. So, ang ibig mo bang sabihin? Hindi lang dapat natin isang beses gawin? Para sure? Nakangising suwestyon sa kanya ni Adler. Hindi. Teka. Hindi na natapos ni Yuna ang sinasabi niya na bigla na lang siyang buhatin ni Adler at pinasok sa bahay nila. Naramdaman na lang niya ang malambot nilang sofa pagkababa sa kanya ni Adler doon. Wala naman na tayong gagawin, diba? Napalunok naman si Yuna nang lumapit na naman si Adler sa kanya at ikulong siya nito sa pagitan ng malalaki nitong braso. Bakit? Anong binabalak mo? Ito. Saad ni Adler at naramdaman na lang ni Yuna ang paglapat ng mga labi nila. Kasabay ng paggapang ng mga kamay ng asawa sa buo niyang katawan. Sa ngayon, naisip ni Yuna na ibigay ang buong oras sa asawa dahil katulad rin naman ito ay nais rin niyang magkaroon sila ng anak at masayang pamilya balang araw. Kinaumagahan, balik sa dati ay maagang gumising si Yuna dahil may trabaho na ulit si Adler. Maaga siyang nagluto at plinansyang mga damit na isusuot ni Adler. Abala si Yuna sa paghahain ng mga pagkain nila sa lamesa nang bigla ay maramdaman niyang hawak ni Adler sa kanyang kamay. Good morning, my wife. Saad ni Adler at humalik pa kay Yuna. Good morning. Upo ka na. Baka malate ka sa opisina. Niya ngunit napansin niyang hindi kumilos si Adler at pinapanood lang siya. Hoy! Ngumiti si Adler. Ay, sobrang swerte at blessed ko talaga sa asawa ko. Napakaganda na nga, napakaresponsable pa. Nasa iyo na talaga ang lahat. Natawa si Yuna. Ay, napakabulero talaga ng asawa ko. Hindi naman ako nambobola, babe. Pabirong umirap si Yuna kaya't tinawanan rin siya ni Adler. Nga pala babe, alis ako ngayon Mag-extra ako kila Madam Greta. Paalam ni Yuna. Nagpunas ng bibig si Adler bago siya sagutin. But I told you, babe, hindi mo naman na kailangang magtrabaho. I can provide for us, even sa pamilya mo. Na pamilya ko na rin.
Umiling si Yuna. Sinabi ko na rin sa'yo, di ba? Ayoko na, dito lang sa bahay natin. Gusto kong may ginagawa ako. Tsaka tama ng pagbibigay ng pera kila tatay. Ako na ron. Giit ni Yuna. Maluwag pa naman sila dahil dalawa pa lang sila ni Adler. Palaging may stock ng pagkain sa bahay nila. At kung minsan pa nga ay nagdadala siya para sa kanyang mga kapatid rin. Bumuntong hininga si Adler. Fine. You can go to Madam Greta's house. Update me, okay? Iisipin ko na lang na pastime mo yan. Ani Adler kaya't ngumiti siya. Tumayo na si Adler sa upuan, hudyat na aalis na ito kaya't minabuti niyang ayusin ang necktie nito katulad ng nakasanayan. Humalik pa ng isang beses si Adler sa kanya bago ito tuluyang nagpaalam patungong trabaho. Pagkatapos maghugas ng pinggan at maglinis ay nagtungo si Yuna sa mansyon nila Madam Greta upang kumuha ng labahin. At as usual ay naroon na naman ang pamangkin nitong si Warren. Halos kasing edad lang niya ang lalaki. Moreno ito, matangkad at masasabi niyang may itsura. Tita! Nandito na yung maganda mong labandera! Hiyaw agad ng lalaki pagkakita kay Yuna. Kinindatan pa siya ng lalaki na agad niyang sinuklian ng nakakadiring tingin. Grabe ka naman, Yuna! Bakit ganyan ang reaksyon mo? Kinikilabutan kasi ako sa mga pakindat-kindat mo, Warren. Pakiusap lang, tigilan mo na yan. Mukha kang adik. Saad ni Yuna. Sanay na siya rito ngunit minsan ay naiirita pa rin siya sa lalaki. Akmang sasagot pa si Warren nang sakto namang dumating na rin si Madam Greta. Nakasuot pa ito ng bulaklaking bestida. Nasa 40 na ito mahigit ngunit wala pa ring asawa. Kaya't ang mga kasama sa bahay ay mga pamangkin. Yuna, ang aga mo. Nakahanda na yung mga labahan dun sa likod bahay. Ikaw nang bahala, ha? Alis kasi ako ngayon kasamang mga amiga ko. Habilin nito. Sige po, madam. Ako na pong bahala. Ingat po kayo. Saad ni Yuna. Abala pa ito sa pagsusuot ng alahas ngunit nang masiyahan na sa itsura sa salamin ay muli itong humarap sa kanya. O siya, aalis na ako. Kumain ka na lang dyan kung gusto mo. Marami namang pagkain sa ref. At sabihin mo na lang sa akin kapag binibwisit ka ni Warren, ha? Palalayasin ko na yan rito. Ani Madam Greta na ikinalukot na mukha ni Warren. Hindi ko naman binibwisit si Yuna, tita. Rinig niya pang saad ni Warren ngunit hindi na binigyan pa ito ni Yuna ng atensyon at dumiretso na sa likod ng bahay upang simulang maglaba. Hiniwalay niya mga puti sa dekolor at nagpatulo na rin ng tubig sa mga planggan at banyera. May washing machine naman ngunit mas nais ni Yuna na labhan ang mga damit sa pagkusot dahil mas naaalis niya ang mantsa pagkaganoon. Sabihin mo nga, Yuna, kailan mo ba ako sasagutin? Biglang tanong ni Warren na ikinagulat ni Yuna. Para ka namang palaka na bigla na lang sumulpot dyan, Warren. Saad ni Yuna at hininto muna ang pagkukusot ng damit. Ano bang klaseng tanong yan? Kung pwede bang manligaw? Tanong ni Warren na ikinataas ng kilay ni Yuna. Pwes, ang sagot sa tanong mo ay hindi. Hindi lumilingong saad niya. Hindi nga pala nito alam na may asawa na siya dahil malayong bahay nila Madam Greta sa kung saan sila nakatira kahit hindi nakikita ni Warren ang asawa niyang si Adler. Grabe, di man lang pinag-isipan ng mabuti. Kamot ulong saad ni Warren. Siguro may boyfriend ka, no? Natigilan si Yuna at biglang naalala si Adler. Hindi lang boyfriend, kaya tigil-tigilan mo ko, Warren. Aniya dahil kahit sinong lalaki pa ang dumating ay hindi niya magagawang ipagpalit ang pinakamamahal na asawang si Adler. Lumipas ang maghapon, napagod si Yuna sa paglalaba at paglilinis ng bahay nila. Pagka-uwi kasi sa hapon ay dumiretso pa siya sa bahay ng mga kapatid. Saka pinagluto ang mga ito ng hapunan bago siya umuwi sa kanilang bahay ni Adler. Wow! Masarap ulam ngayon ah! Adobo! Ani ng kapatid ni Yuna na si Yasmin. Nag-extra kasi ako kay Madam Greta kanina. Nga pala tay. Baling niya sa kanyang ama. Ako na po palang magbibigay ng baon nila Johan sa school. Ganun ba? Sige anak,
Salamat Anito at sumandok na rin ng kanin. Walang anuman tay. Nakangiting saad ni Yuna. Ito ang paraan niya para iparamdam sa mga ito na kahit nag-asawa na siya ay nakasuporta pa rin siya sa kanyang mga kapatid. Yung mga magulang ba ni Adler ay mabuti naman sa'yo? Tanong ng kanyang ama. Uminom siya ng tubig upang maiwasan ng kanin. Biglang bumara sa kanyang lalamunan. Opo, tay. Tugon niya. Pero sa oras lang talaga na malaman ko na hindi ka tanggap o minaltrato ka ng magulang ng kasintahan mo. Hiwalayan mo na siya, Yuna. Seryosong saad ng ama niya. Hindi sumagot si Yuna at tahimik na lang na ipinagpatuloy ang pagkain. Ang ayaw na ayaw kasi ng ama niya ay yung inaapi silang magkakapatid sa kahit ano pang paraan yon. Kaya't nauunawaan niya ito, ngunit ang hindi lang niya tiyak ay kung kaya niya bang hiwalayan si Adler sa oras na malaman ng kanyang ama na hindi naman talaga siya tanggap ng mga magulang ni Adler. Gabi na nang makauwi si Adler sa bahay nila, bakas ang pagod at stress sa mukha nito na siyang ipinag-alala ni Yuna, kaya't agad niyang nilapitan ng asawa. Babe, ayos ka lang? May problema ba? Nang makita siya nito, ay agad siyang niyakap ni Adler na para bang kumukuha ito ng lakas sa kanya. It's nothing, babe. Medyo nagkaroon lang ng maliit na problema sa kumpanya. Pero naayos naman din. Saka sila mami nga pala pumunta sa kumpanya kanina. Pinapapunta tayo sa bahay. Saad ni Adler na bahagyang nagpakaba kay Yuna. Bakit raw? Nasabi ba nila kung... Bakit? Hinawakan ni Adler ang pisngi ni Yuna. Babe, kinakabahan ka na naman. Don't worry. Hindi tayo pupunta. Ayokong maulit na naman yung nangyari noon. It's just Dad's birthday. Magpapadala na lang ako ng regalo para sa kanya. Naisip ko lang kasi na baka kailangan pumunta tayo talaga kasi birthday pala ng dad mo. For sure, ina-expect nila na nandun ka. Tsaka, ano ka ba? Matagal na naman yun. Ani Yuna, kahit ang totoo ay may bakas pa rin sa alaala niya ang mga salitang binitiwan ng ina ni Adler sa kanya. We're not going. Tila pinal na saad ni Adler. Babe, malambing na saad ni Yuna. Sa isip niya kasi ay baka mas kailangan nilang pumunta talaga o di kaya ay kahit si Adler na lang. Ayaw na rin kasi na malayong loob ni Adler sa mga magulang nito dahil lang sa kanya. No, Yuna. Ayoko masaktan na naman nila ang damdamin mo. Mahinahon ang boses ni Adler, ngunit may diin. Okay, sige. Ganito na lang. Ikaw na lang ang pumunta. Hihintay na lang kitang umuwi sa bahay. What? No. If you really want me to go to Dad's birthday, then you'll come with me. Hindi kita kayang iwan mag-isa dito sa bahay natin dahil lang sa makikiparty ako. Maliit na napangiti si Yuna. Okay, kain ka na? Tapos tulog na tayo? Ngumisi si Adler sa kanya. Tulog lang? Adler? Tila bantang sabi ni Yuna ngunit nadadala na rin sa mga pangaakit ng asawa. Kaya't ng gabing yon ay hating gabi na silang nakatulog dahil sa pagiging abala na paligayahin ng isa't isa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakasakay siya ngayon sa kotse ni Adler patungo sa mansyon ng pamilya nito. May dala silang regalo. Marami ng tao nang dumating sila. Sa garden ng venue, may mga paikot-ikot na lumalakad na waiter upang magsali ng mga inumin sa mga bisita. Adler, my son! Bati agad ng ina ni Adler pagkarating nila. Sabi ko na nga, ba't hindi mo kami matitiis, anak? Nakangiting saad ng ginang. Binabaliwala ang presensya ni Yuna. Amiga, here's my son, Adler! Pakilala ng ginang kay Adler sa mga kaibigan nitong babae. Halatang mga may sinasabi rin sa buhay ang mga ito. Tumango si Adler sa mga ito at bumati rin ng magandang gabi bilang respeto. Napansin si Yuna ng isang ginang kaya't bigla siyang nahiya. And who is this beautiful woman beside you, iho? Akmang sasagot si Adler nang magsalita ang ina nito. Oh, that's her girlfriend, amiga. By the way,
pumasok na tayo sa loob. Tanong ng ina ni Adler sa mga amiga nito. Pinapatay na ang usapan. Napayuko siya ng bahagya. Hindi nga pala alam ng mga ito ang sikretong kasal nila. Ilang saglit lang ay lumapit na rin sa kanila ang ama ni Adler. Good evening. Formal na saad ni Adler. Hawak pa rin ito ang isa niyang kamay mula nang lumabas sila ng kotse. Good evening po and happy birthday po. Bati naman ni Yuna saka inabot sa ama ni Adler ang isang may kalakihang paper bag na dala nila. Tinanggap ito ng ama ni Adler at nginitian si Yuna. Thank you, Iha. Why don't you join us inside? Let's go. Saad pa nito. Akmang ihahakbang na ni Yuna ang paa niya upang sumunod sa sinabi ng ama nito nang bigla namang magsalita si Adler. Hindi ho kami magtatagal, Dad. We still have things to do. Anito. Naburang ngiti sa labi ng ina ni Adler, samantalang nakakaintinding tumango naman ng ama nito. What? Why? Ani ng ina ni Adler na agad pinutol ng asawa. It's okay. We understand, Adler. Halina kayo at pumasok na tayo sa loob. Naglakad na ang mga ito papasok ng bahay. Naramdaman ni Yuna ang pag-akbay sa kanya ni Adler hanggang makapasok sila sa loob. Naupo sila sa isang parihabang lamesa kung saan may mga nakahanda ng masasarap na putahe. Ipinaghala ni Adler si Yuna ng upuan bago ito umupo katabi niya. Kahit bahagyang naiilang ay sinubukang nginitian ni Yuna ang mga tao sa lamesa. Magkatabi sila ni Adler habang kaharap naman nila ang magulang nito katabing ibang mga bisita. How's the company, son? Pagbubukas ng usapan ng ina ni Adler. Abala pa si Adler sa paghahain kay Yuna kaya itinigil muna nito ang ginagawa para sagutin ng ina. It's all good, Mom. May ilang problema lang pero naayos naman. So there's nothing to worry about. Ngumiti ang ina ni Adler at tumingin sa mga amiga nito. I told you, amigas! My son is not just handsome, but very responsible. Proud na saad ng ina ni Adler. We see! Ang swerte nga rin ng anak mo't may magandang girlfriend. Baling naman ang isang ginang kay Yuna. Napayuko ng konti si Yuna ngunit nahihiyang ngumiti rin ng mag-angat ng tingin. Well, totoo po yan. At hindi ko itatanggi. Hinawakan ni Adler ang isang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng kamay niya. Kailan niyo babalak magpakasal, iho? Tanong ng isang ginang. They're still young for that, amiga. At saka, marami pang mangyayari. Malay natin na. Natigil ang pagsasalita ng ina ni Adler. Kasal na po kami. Isang nakakabinging katahimikan ang sunod na narinig ni Yuna. Kinakabahan siya at biglang nanlamig ang buo niyang katawan dahil laglag ang panga ng ina ni Adler, gayon din ang ibang ginang sa lamesa. Adler! Tanging nasambit ng ama ni Adler na siyang bumasag sa katahimikan. Awkward at gulat na tumawang ilang ginang sa lamesa habang ang ina naman ni Adler ay nag-isang guhit ang labi na parang pinipigilan ang mga tanong sa sariling bibig. That's surprising, iho. Tali na naman palang uniko iho mo, amiga. Nakangiting saad ng babaeng ginang. Maliit at plastic na ngumiting ina ni Adler. I think we need to talk privately, anak. Please excuse us. Tumayo ang ina ni Adler pagkatapos magpunas ng labi. Gayon din ang ama nito. Bago sumunod si Adler, ay nilikan pa siya sa noo at binilungan sa tenga. Mabalik ako agad, babe. Kain ka lang. Tumango si Yuna. Naiwan siya kaharap ang mga ginang. Inaasahan na niya mga tanong ng mga ito kaya't hindi na siya nagulat nang magsalita ang isang babae. It seems like Cecilia is not aware, ha, iha? Tell me, kung sakaling palayuin ka ng ina ni Adler sa kanyang anak, susundin mo ba siya? Hindi po. Kahit ano pa pong kapalit ay hindi ko po iiwan si Adler. Kahit hindi ka tanggap ng magulang niya? Napalunok si Yuna. Opo, kahit hindi po ako tanggap ng magulang niya, gagawin ko po ang lahat para matanggap nila ako. Dahil mahal ko po talaga ang anak nila. Well, bilib ako sa iyo, iha. Sana'y talagang kayo ni Adler hanggang dulo.
Nakuha niya ang simpatsya ng ilan kaya't napangiti siya. Nang makaramdam ng kailangan niyang umihi, ay nagpaalam siya sa mga ito na aalis muna saglit. Maluwang ang bahay ng pamilya ni Adler, kaya naman nagtanong pa si Yuna sa isang katulong para matunton ang banyo nang hindi niya mapigilang likuin ang isang pasilyo kung saan naririnig niya ang sigaw ng boses ng ina ni Adler. What have you done, Adler? Bakit pinakasalan mong babaeng yun? Mahal ko si Yuna, ma. Mahal? Really? Pera lang ang habol niya sa'yo. She's not like that, ma. Please stop talking like that to my wife. Alder, nais lang ng makaman mo na isang babaeng mula sa kilala at maayos na pamilya ka mapunta. Saad naman ang ama ni Adler. Hindi na namalayan pa ni Yuna na nakalapit na pala siya sa pasilyong yon. Nagtago siya sa likod ng pader kung saan may mga nakadisplay na paso at mamahaling mga figurines. Pa, ilang beses ko na pong pinaintindi sa inyo. Hindi sa akin mahalagang katayuan ng pamilya ng babaeng mahal ko. Pero mahalaga sa aming mga magulang mo, Adler. Pero hindi po kayo ang nagmamahal sa kanya, mapa. Ako po. Natutunaw ang puso ni Yuna dahil sa mga salitang sinasabi ni Adler. Ngunit sa kabilang banda ay masakit rin dahil mukhang kahit anong gawin niya ay hindi talaga siya matatanggap ng mga magulang ni Adler. Aalisin ko lahat ng meron ka, Adler. Mawawala pati yung mga mana mo. Tingnan ko lang kung hanggang saan ka kayang dalhin ang pag-ibig mo sa babaeng yan. Malakas sa sigaw ng ina ni Adler na nakapagpagulat kay Yuna, dahilan para mabunggo niya ang isang paso sa kanyang tabi at mabaling sa kanyang atensyon ng mga ito. Huli na para tumakbo pa paalis dahil nilapitan na siya ni Adler. Uuwi na po kami. Hindi ko kailangan ng iba pang kayamanan, ma, pa. Kaya ko magtrabaho at paghirapan ng lahat mula sa sarili kong sikap. Hanggang makauwi sila sa sariling bahay ay tahimik si Adler. Nababagabag si Yuna kaya't hinintay niya talaga si Adler na matapos maligo sa kanilang shower kahit gabi na at inaantok na siya. Nagpupunas ng buhok si Adler pagkalabas ng banyo at tanging boxer briefs lang ang suot. Nag-iwas ng tingin roon si Yuna at sa halip ay tumingin sa mukha ni Adler. Babe, why are you still awake? Hindi ka pa ba inaantok? Lumapit sa kanya si Adler upang tumabi sa dulo ng kama kung saan siya nakaupo. I'm sorry about what happened earlier, Yuna. Sana hindi na lang talaga tayo pumunta ron. Kung maririnig mo lang mga salitang yun galing kay mama. Hinawakan ni Adler ang kamay ni Yuna at hinawakan ng isang daliri kung saan naroon ang singsing. Silver ito na may maliit na diamond sa gitna. Tama naman ang mama mo, Adler. Mapait na ani Yuna. Nangunot ang noo ni Adler at pinagmasdan ang mukha niya. What do you mean? Napabuntong hininga si Yuna. Kanina lang ay ang lakas ng loob niya na ipaglaban ng pag-ibig niya kay Adler. Pero sa isang banda, kinukonsidera niya rin ang dahilan ng ina ni Adler. Na dapat naman talaga sa iyong babaeng yung kaya kang tapatan. Hindi naman totoo yan. Ika nga, hindi mo lang ako kayang tapatan. Nilampasan mo pa nga ako. Hinawakan ni Adler ang isang pisngi ni Yuna. Tandaan mo, hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa ibang babae dahil wala nang mas hihigit sa'yo para sa akin. Walang ibang babae, okay? I love you more than anything else. I'm sorry. Hindi na ako mag-iisip ng ganun. Ngumiti si Yuna. Mahal na mahal din kita, Adler. Namungay ang mga mata ni Yuna, lalo na nang unti-unting bumaba ang mukha ni Adler palapit sa kanya. Umanggulo ito bago dahan-dahan niyang maramdaman ang labi ni Adler na lumapat sa kanya. Nang gabing yon ay lahat ng mga isipin ni Yuna ay biglang naglaho dahil sa mga salita ni Adler. Naniniwala siyang darating ang araw na magiging maayos rin ang lahat. Babe? Pinatay muna ni Yuna ang kalan bago hinarap si Adler na hindi maiayos ang suot na necktie. Andito ako sa kusina. Good morning, my lovely babe. Ang bango naman ang luto ng asawa ko. Ngumisi si Yuna at inilingan si Adler. Makalipas ang ilang mga linggo ay bumalik na ulit ang sigla ni Adler.
Hindi na nila masyadong iniisip ang nangyari kamakailan lang. Ang aga mo namang mambola, babe. Inayos ni Yuna ang necktie ni Adler pagkalapit. Amoy niya agad ang shower gel na ginamit nito. Hindi naman kita binobola, babe. Sus, kain ka na, baka malate ka pa sa trabaho mo. Habang kumakain sila ay napansin ni Yuna na napatingin si Adler sa kalendaryong nakasabit sa kanilang dingding. Anong tinitingnan mo? Next month pa monthsary natin. Iniisip ko lang. Ilang linggo na nating ginagawa, Yuna. Baka naman may laman na yan. Kitang kislap sa mga mata ni Adler na tila umaasa. Napahawak tuloy si Yuna sa sariling tiyan. Excited ka naman masyado, babe. Ngisi ni Yuna ngunit kahit maging siya naman ay sabik na rin dahil sa nakikitang emosyon kay Adler. I'll buy a pregnancy test later, babe. Maaga akong uuwi. Gusto ko sabay nating malaman kung ano man ang result. Ani Adler, bago nagpaalam kay Yuna na tumungo na sa trabaho. Nang araw na yon, ay balik sa pagtatrabaho si Yuna kay Madam Greta. Himala nga at wala roon si Warren kahit walang nanggugulo sa kanya. Pagkatapos ng trabaho ay tumungo siya sa bahay ng kanyang ama at mga kapatid para kamustahin ang mga ito nang madatnan niyang si Yasmin lang naroon. Oh, Yasmin, ikaw lang tao rito ngayon? May dala si Yuna na 2 plastic ng lutong ulam para sa mga kapatid. Marunong namang magluto si Yasmin ngunit nais pa rin niyang magdala ng pagkain kung minsan. Oh ate, may pinuntahan pa kasi si tatay. Si Kuya Johan naman bumili lang sa tindahan. Ah, ganun ba? Sige, hintayin ko si Johan bago kita iwan rito. Ani Yuna. Tumango si Yasmin. Kumuha ito ng walis tambo at nagwalis sa kanilang maliit na sala. Kumusta naman kayo rito? Okay lang ba kayo? Si tatay? Nag-iwas ng tingin si Yasmin, ngunit napansin niyo ni Yuna. Okay lang naman kami ate. Huwag ka nang mag-alala. Sigurado ka ba? Tumigil sa pagwawalis si Yasmin bago ito sumagot sa kanya. Oo naman ate. Lumapit si Yuna sa kapatid at hinawakan nito sa isang braso. Yasmin, tandaan mo, nandito lang si ate. Huwag kang mahihiyang magsabi rito kapag may problema. Ha? Maliit nang ngumiti ang kapatid niyang si Yasmin sa katumango. Ilang sandali pa ay dumating na rin naman si Johan, kaya't dumiretso na rin si Yuna sa sariling bahay nila ni Adler. Saktong tapos na siyang magluto ng kanilang gabihan nang dumating si Adler. I'm home, babe. Sakto, tapos itong niluluto ko. Kain na tayo after mo magbihis, babe. Alright. Humalik si Adler sa pisngi ni Yuna bago ito tumungo sa itaas upang magpalit ng pangbahay. Pagbaba ni Adler ay maayos na ang hapagkainan. Babe, alam mo ba? Kanina dumaan sa trabaho yung anak ni Phil. Si Phil yung kaibigan ko. Ang lusog ng baby niya at sobrang cute. Napangiti si Yuna. Yun ba yung inaanak mo? Yes. Ang sabi ni Phil ay magpapadala siya ng invitation para sa first birthday ng anak niyang si Pia. Tumango naman roon si Yuna. Napakagat siya ng tingin kay Adler nang mabilis itong tinapos ang pagkain at tila malapad ang ngisi na humarap sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Yuna. Nagpabili ako sa sekretary ko kanina ng pregnancy kit. I'm excited for you to try it. Sure babe. Uminom muna ng tubig si Yuna nang matapos na sa huling subo ng kanin. Dinala niya sa banyo ang isang pregnancy test. Nakaupo si Yuna ngayon sa inodoro habang nakangiting hinihintay ang resulta. Ngunit ang inaasahang magandang ibabalita kay Adler ay biglang naglaho nang makita niyang isang pulang guhit lang ang lumabas sa pregnancy test. Narinig niya ang katok ni Adler mula sa labas ng pintuan. Babe, may problema ba? Dahan-dahang tumayo si Yuna bitbit ang piti. Binuksan niya ang pintuan ng banyo at bumungad sa kanyang sabik na mukha ni Adler sa kanyang paglabas. How was it? Mariing hawak ni Yuna ang piti sa kamay.
Nang lumapit sa kanya si Adler ay nais niya sanang magdahilan ngunit ayaw din naman niyang itagong katotohanan. Kaya naman, nang kuhanin ni Adler ang piti sa kamay niya ay nabura ang pagkasabik nito sa muka. It's negative. Mahinang saad ni Adler nang malinaw na makita ang resulta. Siguro hindi pa lang talaga dumarating. Pero magkakaroon rin yan soon. Magkakababy rin tayo, babe. Masuyong tono ng pananalita ni Adler. Hindi ka disappointed? Umiling si Adler at hinapit siya sa bewang upang mayakap. Of course not. We can try again. Next time. Okay? Tumango si Yuna sa pagitan ng yakap nila. Sa araw-araw na lumipas ay isa lang ang dasal niya. Ang mabiyayaan sila ng anak ni Adler. Kasalukuyang nasa mansyon siya ngayon ni Madam Greta para magtrabaho. Tumutulong siya sa pagluluto ngayon dahil kaarawan ni Madam Greta. Sa lakas nga lang ng boses ng mga kumari nito ay naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ginang. Yun nga raw, bago pa yata si Pido kaya't hiniwalayan ang asawang si Mercedes at sumama sa ibang lalaki. Mare, baka naman hindi na nila mahal ang isa't isa kaya sila nagpasyang maghiwalay na. Saad naman ni Madam Greta. Naku Mars, ilang taon na yan sila pero hindi magkaanak. Sa tingin ko, talagang nagloko ang isa sa kanila eh. Alam mo na, kapag hindi maibigay ang pangangailangan ng isa, maghahanap talaga ng iba. Dahil sa narinig na yon ni Yuna, ay hindi niya sinasadyang mahiwa niya ang sariling daliri. Agad siyang dumiretso sa lababo upang maghugas ng kamay. Mabuti na lamang at maliit lang naman. Hanggang sa nakauwi ay binabagabag si Yuna dahil sa mga narinig mula sa mga ginang. Patuloy pa rin naman nilang ginagawa ni Adler ang lahat para mabuntis na siya. Na kahit minsan ay pagod ito sa trabaho ay hindi siya nito nakakalimutan. Babe, ginabig ka na yata nakauwi ngayon. Naramdaman ni Yuna ang paghalik nito sa kanyang pisngi. Birthday kasi ni Madam Greta. Kaya ito, tinaas niya ang dalang supot na may lamang Tupperwares ng ulam at puto. Hindi na tayo magluluto. Tara, kain na tayo. Tumango si Adler at kumuha ng mga pinggan. Babe, may tanong pala ako. Pagbubukas ng usapan ni Yuna, nag-angat ng tingin sa kanya si Adler upang ibigay ang buong atensyon. Paano kung hindi pala kita kayang mabigyan ng anak? Masakit isipin ang posibilidad na yon ngunit naisatinig naman ni Yuna. Hinawakan ni Adler ang isang kamay ni Yuna na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Yuna, babe. Hindi naman nun mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. May anak man tayo o wala, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging asawa. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Yuna dahil sa narinig. Sa sumunod na mga buwan, muli nilang sinubukan na tingnan kung meron na bang nabuo sa sinapupunan niya. 3 pregnancy test ang daladala ni Yuna sa banyo. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib para sa magiging resulta. Ang unang piti ay isang pulang guhit lang ang lumabas. Ang ikalawa ay ganoon din. At ang ikatlo ay negative pa rin ang resulta. Siguro sira lang to. Naglolo ko na kaya puro ganitong resulta. Pagak na tumawa pa si Yuna. Lumabas siya ng banyo para maabutan roon ang asawa niyang umaasa. Malungkot si Yuna ngunit ayaw niyang ipakita kay Adler. Gusto niya na lang itapon ang pregnancy test na hawak kung hindi lang ito kinuha ni Adler sa mga kamay niya. It's negative. All negative, babe. Pabalik-balik ang tingin ni Adler sa mga yon. Bumukas ang lungkot sa mga mata ni Adler. Babe, sa tingin ko baka kailangan nating magpa-consult sa doktor. Baka may problema kaya hindi tayo makabuo. Suwestyon ni Yuna. Are you sure about that, babe? Okay lang naman sa akin kahit hindi. Kasi sabi ko nga sa'yo, pagkakaloob naman yan sa atin kapag oras na. Bumuntong hininga si Yuna, saka pabagsak na iniupong sarili sa kanilang kama. Tumabi sa kanya si Adler at pagilid siyang niyakap.
Babe, I'm not pressuring you, okay? So don't pressure yourself too. Malambing na wika ni Adler sa kanyang tenga. Ilang linggo nang nakalipas ngunit ang kaisipang malabo niyang mabigyan ng anak si Adler ay masakit sa kanya. Sabik na sabik ito na magkaroon sila ng anak kahit sabihin pa ni Adler na ayos lang kahit hindi pa. Babe, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Tanong ni Yuna nang maramdaman niya ang pagtabi nito sa kanya sa higaan. Nakatulog pala siya. Ang pinagtataka nga lang ni Yuna ay tahimik ito at nakatalikod mula sa kanya. Babe, may problema ba? Niyakap ni Yuna si Adler mula sa likod. Nagtaka siya nang marahang inalis ni Adler ang mga braso niyang nakayakap mula rito. Yuna, I'm just tired and sleepy. Please. Mahina ngunit malamig na saad ni Adler na ipinagtaka ni Yuna. Ganun ba? Sige, pero kumain ka na ba? Naramdaman ni Yuna na tumango ito kaya't hindi na siya nagsalita pa. Kahit naninibago sa inaakto ni Adler, ay inisip na lang ni Yuna na baka dahil lang yon sa pagod. Kinabukasan, maaga pa rin gumising si Yuna upang ipaghanda ang asawa. Nagluto siya at nakahain na lahat sa lamesa. Naninibago siya dahil nang bumaba si Adler ay hindi man lang siya nito hinalikan o nagpatulong sa pag-aayos ng sariling necktie katulad ng nakasanayan. Basta lang itong umupo at tahimik na kumain sa harap niya. Nang akmang magsasalita si Yuna ay mabilis naman ang naging kilos nito upang tumayo na sa hapag. Babe. I'm going to be late, babe. Mabilis sa saad ni Adler bago ito dumaan sa harap niya na tila kasing bilis ng isang kisap mata. Lumipas sa mga araw na patuloy ang malamig na pakikitungo ni Adler sa kanya at sa araw-araw na yon ay nadudurog ang puso ni Yuna. Mauna ka nang kumain. Malilate ako na uwi. Saad ni Adler mula sa kabilang linya ng telepono. Napatingin tuloy si Yuna sa niluto niyang paboritong ulam ni Adler. Lumamig na ito dahil akala niya magsasabay silang kumain ngayon. Ganun ba? Napapadalas yata yung pag-overtime mo. Anong oras ka ba uuwi? Pwede naman kitang hintayin, babe, para sabay na tayong kumain. Hindi na. Ating gabi na rin ako makaka-uwi eh. Napakagat sa labi si Yuna. Sa umaga nga ay mabilis lang itong kumain. Tapos sa gabi naman ay parang ang dami nitong dahilan para hindi sila sabay kumain. Palagi siyang tulog na kapag umuuwi ito. Babe, ayusin ko yung necktie mo. Hindi pantay. Kaya ko na, Yuna. Sabay iwas ni Adler ng sarili sa kanya isang umaga. Nasasaktan siya at hindi na makatiis pa. Marahas na pinalo ni Yuna ang lamesa na nakapagpagulat kay Adler. Bakit Yuna na lang ngayon tawag mo sa akin? Hindi na, babe. Bakit hindi ka na naglalambing sa akin katulad dati? Bakit ayaw mo nang ayusin kong necktie mo? Bakit ang lamig mo na sa akin, Adler? Bakit pakaramdam ko? Hindi mo na ako mahal. Namumuo ang luha sa mga mata ni Yuna nang sinambit niya ang mga tanong na yon. Nag-iwas ng tingin si Adler. Tila nahihirapan din sa sitwasyon nila. Yuna, can we not talk about it? No! Sigaw ni Yuna. Pag-usapan natin to, Adler. Kasama nga kita nitong mga nakaraan pero hindi naman kita maramdaman. Ano ba problema? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Umiling si Adler at napahilamos sa muka gamit ang sariling palad. Lumapit si Yuna kay Adler at mariing tinitigan ito sa mata. Sabihin mo nga sa akin, Adler. Hindi mo na ba ako mahal? May ibang babae ka na sa trabaho? Kaya ba ganyan ka na sa akin? Sabihin mo! Sabihin mo! Aminin mo sa akin na totoo! Nagulat siya nang sumagot si Adler. Oo. Narealize ko kasi na hindi mo naman ako kayang bigyan ng anak. Kaya sinubukan kong humanap ng iba. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Adler. Walang awat ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Yuna. Sinungaling ka! Ang sabi mo sa akin, ayos lang sa'yo hanggang hindi pa tayo nagkakaanak. Ang sabi mo sa akin, hindi na mababawasan ang pagmamahal mo sa akin.
Kaya bakit mo ito sinasabi? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Dahil hindi mo magagawa sa akin yan, Adler. Kilala kita. At alam kong mahal na mahal mo ako. Nakita niyang naaapektuhan si Adler sa mga salitang binitawan niya. Ngunit pinanatili nito ang matigas na anyo. Nagulat pa si Yuna nang ngumisi ito. To tell you honestly, no, you don't know me, Yuna. Hindi mo alam na magaling lang ako sa salita. Sa salita lang. Napagtanto ko na kung hindi mo kayang ibigay ang pamilyang gusto ko, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Laglag ang pangang napatingin siya kay Adler. Paano mo nasasabi to na parang ganun lang kabilis na walang pagmamahal mo sa akin? Paano, Adler? Kaya-kaya mo kong bitawan ng ganito kadali. Puno ng sakit na saad ni Yuna. Maghiwalay na tayo. Saad ni Adler. Iniiwasang magsabi pa ng ibang bagay. Sige. Pero sabihin mo muna sa akin na hindi mo na ako mahal. Sabihin mo habang diretso kang nakatingin sa mga mata ko. Hamon ni Yuna. Bahagyang namumula mga mata ni Adler. Yun ang napansin ni Yuna. Marahil dahil rin ito sa mga nagbabadyang luha na patuloy nitong pinipigilan. Yuna. Hindi mo kaya? Pues, hindi tayo maghihiwalay, Adler. Ani Yuna, saka nagmarcha papasok sa kanilang silid. Ilang oras na nagkulong si Yuna sa kanilang silid. Lumabas siya bandang tanghali na at hindi niya na naabutan roon si Adler. May nakaluto ring pagkain sa lamesa. Naupo siya at kumain. Balak niyang umalis ngayon at tumungo sa ibang lugar. Ngunit nang napadaan sa kumpanya ng pamilya nila Adler, ay pinahinto niya roon ang sinasakyan. Nakukuryoso siya lalo na't iba na ang itsura nito kumpara noong huli siyang pumunta. Tumungo siya sa information desk. Bumukas ang bibig niya para sana magsalita ngunit walang lumabas sa salita mula sa kanyang bibig. Are you looking for Mr. Adler Lavista, ma'am? Tumango si Yuna. I'm sorry but he's no longer the acting CEO of this company, ma'am. He resigned a few weeks ago. Nagulat roon si Yuna. Gusto niyang malaman ang dahilan. Nagtataka siya kung bakit tila hindi nagsasabi sa kanya si Adler tungkol sa bagay na ito. Nag-resign na palang asawa niya, ilang linggo nang nakalipas, kung ganoon ay saan ito pumupunta. Lumabas siya ng kumpanya ng La Vista. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay hindi sinasadyang makita niya ang kotse ni Adler sa hindi kalayuan. Agad siyang tumawag ng taxi nang mamataan ito. Manong, pasundan po yung kotseng yun. Turo ni Yuna sa kotse ni Adler. Malakas ang kalabog ng dibdib ni Yuna habang sinusundan nila ang kotse ni Adler. Nagtaka siya nang tumungo si Adler sa isang coffee shop. Bago tuluyang pumasok sa loob, ay nakita niyang sinalubong si Adler ng isang babaeng may kalakihan na ang tiyan. Mukhang bata pa ito at maganda. Humalik ito sa pisngi ni Adler bago sila tuluyang pumasok sa loob. Hindi alam ni Yuna na may isasakit pa pala ang puso niya. Siguro ay ito nga ang dahilan kung bakit nais na sa kanyang makipaghiwalay ni Adler dahil meron na itong iba na kaya siyang bigyan ng anak. Naku ma'am, asawa niyo ho ba yun? Huwag po kayong umiyak. Gwapo lang po yun. Marami pang iba riyan. Saad ng manong driver. Mas lalong naiyak si Yuna. Nagpahatid na siya sa kanilang bahay. Inampake na niya ang mga gamit niya para pagdating ni Adler ay magpapaalam na lamang siya. Napatingin siya sa litrato nilang kuha sa munisipyo kung kailan sila ay kinasal. Malungkot siyang ngumiti. Hindi niya alam kung mapapatawad pa si Adler. Ilang saglit pa ay may narinig siyang mga yabag na papalapit. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok roon si Adler. Bahagyang nagulat ito nang makita ang mga damit niyang nakaimpake na. Saan ka pupunta? Paos ang boses na tanong ni Adler. Aalis na. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang maghiwalay tayo? Malamig na saad ni Yuna. Kinuha niya na ang nakaimpaking gamit sa katumayo, ngunit bago pa man siya makaisang hakbang, ay naramdaman niya ang yakap ni Adler sa kanyang bewang. I'm sorry.
Mahinang saad ni Adler. Nanghihina si Yuna sa yakap nito kaya't patuloy niyang sinisiksik sa isip na naglokong asawa niya para mapalitan ang panlalambot niya ng galit. Sorry. Sorry para saan? Dahil nagloko ka? Dahil sinaktan mo ko o dahil hindi mo na ako mahal? Mapait na tanong ni Yuna. Naramdaman niyang umiling si Adler mula sa pagkakayakap sa kanya. May mga maiinit na luha pa siyang naramdaman mula kay Adler. Ngunit dahan-dahang inalis ni Yuna ang mga braso nito sa kanyang bewang. Sa oras na lumabas ako ng pintuan, ayoko nang makita ka. Kahit na kailan, Adler. Bumilang pa siya ng ilang segundo. Umaasang pipigilan siya ni Adler ngunit bigo si Yuna. Mabibigat ang hakbang na lumabas siya sa silid nila, inaawat ni Yuna ang sarili na muling tumingin sa likod dahil baka magbagong isip niya at kausapin si Adler. Pinahid niya ng mariin ang mga luha sa mga mata. Ayaw niyang bumalik sa pamilya na makita siyang umiiyak dahil sa lalaki. Ate, anong nangyari? Tanong ni Yasmin pagkakita kay Yuna, agad siya nitong tinulungan sa pagbibitbit ng gamit. Umiling si Yuna. Ang tatay, nasaan? Imbes na tanong niya. Nasa palayan pa, sagot ng kanyang kapatid. Tumungo si Yuna sa dating silid upang doon muna magpahinga nang pumasok naman roon ang kanyang kapatid na si Yasmin. Nagtaka siya nang may dala itong liham sa isang kamay. Ano yan? Sulat para ipaalam na wala na tayong utang na kapupunan para sa lupang kinatatayuan ng bahay natin. Mabuti naman pala at nabayaran na ni tatay. Kinuha ni Yuna ang sulat. Bago pa man niya mabuklat ang sulat sa loob, ay nagsalita pa ang kapatid niya. Si Kuya Adler ang nagbayad, ate. Napabitaw si Yuna sa papel na hawak at gulat na tiningnan ng kapatid. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Takang tanong ni Yuna. Bigla ay naisip niya rin na paano ito mababayaran ni Adler kung umalis na ito sa trabaho ilang linggo nang nakalilipas. Sumasakit ang ulo niya kakaisip. Gusto niyang makausap si Adler pero pinipigilan niya ang sarili. Lumipas ang maghapon na bumabagabag yon sa isipan niya. Kaya naman, kinagabihan ay tumungo siya sa mansyon ng mga lavista kahit na hindi magandang impresyon sa kanya ng mga magulang ni Adler. So, what are you doing here? Tanong ng ina ni Adler sa kanya. Pababa ito ng hagdan. Napatayo si Yuna mula sa pagkakaupo. Magandang gabi, Mrs. Lavista. Gusto kong makausap si Adler. Bakit dito mo siya hinahanap? Ipinamumukha mo ba talaga sa akin na ikaw ang pinili ni Adler? Kaysa kaming mga magulang niya? Kaysa ang mana niya? Tinalikuran niya ang lahat para lang sa babaeng katulad mo. At hinahanap mo siya sa amin? Nanlilisik ang mga matang tanong ng ina ni Adler sa kanya. Gayunpaman ay hindi nagpasindak si Yuna. Nang akmang magsasalita siya, ay dumating naman ang ama ni Adler. Anong nangyayari dito? Pabalik-balik ang tingin ng ama ni Adler sa kanya at sa sariling asawa nito. Itong asawa ng anak mo. Narito hinahanap si Adler. Tila na-stress sa kanyang ina ni Adler. Nabaling ang tingin niya sa ama ni Adler nang magsalita ito. Iha, hindi na umuwi sa amin si Adler. Sa katunayan nga kung saan pa siyang umalis sa kumpanya. Simula nang alisan namin siya ng mana. Dahil mas mahalaga ka raw sa kanya. He wants to start from scratch. Bakit mo ba siya rito inahanap, Iha? Nag-away ba kayo? Hindi makasagot si Yuna. Ngunit nagpapasalamat siya bago umalis. Naiinis at nagagalit siya sa sarili. Pinangungunahan siya ng emosyon. Gusto niyang malaman kung nasaan ngayon si Adler, ngunit hindi niya ito makontak. Nasaan ka ba, Adler? Wala sa sariling tanong niya habang nakatingala sa kulay asul na kalangitan. Sumakay siya sa taxi na hindi malaman kung saan pupunta. Inabala niyang sarili sa pagtingin-tingin sa mga tanawin sa daan nang mahinto siya sa isang mall. Naisip niyang kumain muna bago magpatuloy sa paghahanap kay Adler. Natapos na siyang kumain ngunit laman pa rin ang isip niya si Adler. Hindi niya batid kung saan pa ito maaaring magtungo. Gusto niyang malaman ang kalagayan nito.
Maaring may dahilan si Adler sa mga nangyayari at ipinapakita nito at yun ang gusto niyang malaman. Tumayo siya upang lumabas na nang hindi sinasadyang mabunggo siya ng isang babae dahil sa pag-atras nito. "Oh, I'm sorry." Napatingin si Yuna sa suot nitong magarang sapatos. Napansin pa niya ang tiyan nitong may kalakihan na. "Okay lang, miss." Nahinto si Yuna sa pagsasalita nang humintong tingin niya sa mukha ng babae. Nakangiti pa ito sa kanya, habang ang isang kamay ay nakapirma sa malaki nitong tiyan. "Am I familiar to you, Mrs. Lavista? I'm Dr. Jenner Sevilla. I'm your husband's colleague in college." Sabay lahad ng babae ng kamay. Nagulat si Yuna ngunit pinilit niyang tanggapin ang nakalahad na kamay ng babae at mabilis lang rin na inalis. "Would you like some coffee, Mrs. Lavista?" "My treat. May importante rin sana kung sasabihin sa'yo." Hindi pa rin makapaniwala si Yuna hanggang sa makaupo sila sa isang coffee shop ay tahimik lamang siya nang biglang magsalita ang babae. "So, Mrs. Lavista, Yuna na lang?" Aniya dahil masyado itong formal. "Oh, I see, Yuna. By the way, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko kasi mahagilap si Adler. I just need to tell him the good news." Magiliw na saad ng babae. Nangunot ang noo ni Yuna. "Good news?" "Yes. Wala siyang terminal cancer. Nabalik na ang test results niya at it's just a misdiagnosed." Sumimsim sa sariling baso ang doktora. "Anong ibig mong sabihin? Nagkasakit ba siya?" Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Yuna. Wala sa kanyang sinasabi si Adler tungkol sa bagay na ito. Nasamid ang doktora. "Oh, hindi mo alam? Oh, I think you two need to talk. He's devastated dahil akala niya mamamatay na siya. Nabanggit pa niya na hindi niya kakayaning makita kung mag-asawang muli kaya ninais niyang..." Agad na napatayo sa pagkakaupo si Yuna. Hindi na tinapos ang sinasabi ng doktora. "Dok, isang tanong na lang. Sinong ama ng batang dinadala mo?" Nagulat ang babaeng doktora sa tanong ni Yuna. Ngunit tumawa ito bago sumagot. "Of course, Adler. Si Adler?" Muling nagpatuloy ang doktora. "Adler is not the father of my child, Yuna. It's his friend, Harold Orion. Mabuti pa ay puntahan mo na siya. Baka nasa paligid lang yon at binabalak ng kitilin ang sariling buhay." Sa sinabing yon ng doktora, ay agad nang lumabas si Yuna mula sa lugar na yon at tumakbo patungo sa sakayan. Aligaga si Yuna ngunit alerto niyang tinitigan ang mga taong naglalakad sa kalsada, maging ang mga sasakyang dumadaan sa pagbabakasakaling makita si Adler. "Ano hong nangyayari, Manong?" Takang tanong ni Yuna nang maramdamang hindi na umuusad ang kotseng sinasakyan. "Ma'am, naipit po tayo sa traffic. May tao po kasing tatalo yata ng tulay pero nagdadalawang isip pa." Ani ng driver na tila namomroblema. "Ganun ho ba? Dapat po ipatawag ang pamilya niya para mapigilan sa pagtalon." Suwestyon pa ni Yuna. "Niwan raw huwata ng asawa eh." Wika pa ng driver. Lumakas naman ang tibok ng puso ni Yuna. Nagmamadali siyang nagbayad at bumaba upang tumungo sa komosyon na yon at hindi nga nagkakamali ang hinala niya. "Sir, nakakabala na po tayo sa ilang mga tao. Bumaba na po kayo riyan. Pag-usapan po natin to." "Hindi ako bababa. Babayaran ko na lang ang mga naaabala ko." Si Adler yon na nakatayo sa hamba ng tulay. Kahit nakatalikod ay nakikilala niya pa rin ito. "Adler! Ano? Susuko ka na? Sinabi ko bang tumalon ka riyan?" Naagaw ni Yuna ang atensyon nito. Nakita niyang namumugto mga mata ni Adler. Mababasa rin sa mga mata nito ang pangungulila at kalungkutan. "Yuna, anong ginagawa mo rito?" "Bumaba ka! Ay sasabihin ko sa'yo." Hamon ni Yuna ngunit umiling naman si Adler. "Ito ang bagay sa akin. Mamamatay na lang ako ng maaga kesa makita kang magmahal ulit ng iba, Yuna." Lumapit si Yuna ngunit
Sapat lang para magkarinigan sila. Ah, talaga? Kahit wala kang sakit? Mas pipiliin mong mamatay na lang kaysa makapag-ayos sa akin? Namumuo ang mga luha sa matang tanong ni Yuna. Oh, what? What do you mean? Nalilitong tanong ni Adler sa kanya. Tuluyan na itong bumaba sa tulay at ngayon ay magkaharap na sila. Nakausap kong doktor mo. Na-misdiagnose ka lang raw. Wala kang sakit, Adler. Please, ayusin na natin to. Miss ko na yung babe ko. Huminang boses ni Yuna sa huling mga salita. Nagulat siya ng isang mahigpit na yakap ang iginawad sa kanya ni Adler at mariin siyang hinalikan sa noo. I miss you so much too, babe. And I'm sorry sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko yun nais sabihin. Ginawa ko lang yun para hiwalayan mo ako dahil ayokong maging pabigat sa'yo pag nagkataon. Please, forgive me. Mahal na mahal kita. Bulong ni Adler sa pagitan ng kanilang yakap. Mahal na mahal rin kita, Adler. Please, huwag ka nang maglilihim sa akin. Uwi na tayo. Malambing na anyaya ni Yuna. Naramdaman niyang tumango si Adler sa pagitan ng kanilang yakap. Na makauwi sila sa dating bahay ay kung anong ayos itong iniwan ni Yuna ay iba na sa nadatnan niya. Maraming nagkalat na bote ng alak at nakalaglag rin ang mga una ng sofa. Nakapamewang na hinarap ni Yuna si Adler, nakakamot-kamot ng ulo sa likod niya. I'm sorry, babe. Ako na maglilinis niyan. Punta ka na lang sa kwarto natin. May pag-uusapan pa tayo. Right? Hindi na nakipagtalo pa si Yuna at hinintay na lang na matapos sa pag-aayos ng kalat si Adler. Hindi na namalayan pa ni Yuna ang oras at nakatulog na pala siya. Nagising lang siya nang maramdaman ang paghagod ng mga daliri ni Adler sa kanyang buhok. Kinusot ni Yuna ang mga mata at bumungad sa kanya mukha ni Adler na abala sa pagbabantay sa kanya. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Adler? Paunang tanong ni Yuna. Bumuntong hininga si Adler bago umayos ng higa sa kanilang kama. Nagsinungaling ako dahil natatakot akong sabihin sa'yo ang totoo na may sakit ako. Nung araw na sinabi mo sa akin magpatingin sa doktor para malaman natin kung may problema ba tayo, tumuloy ako. I'm sorry, babe. Hinawakan ni Yuna ang isang pisngi ni Adler, saka ito tinitigan ng diretso sa mga mata. Adler, akala ko ba mahal mo ko? Sa tingin mo ba talaga, pabigat ang magiging tingin ko sa'yo kapag nagkasakit ka? Hindi. Dahil hindi ka naman iba sa akin. Asawa kita. Adler, at mahal na mahal kita. Nanubig ang mga mata ni Adler sa mga binitiwang salita na yon ni Yuna. Pagkalipas ng 5 taon, Babe, anong oras ka uuwi? Gusto kitang makita. Uwi ka na. Malambing na saad ni Yuna habang nasa tengang telepono. Narinig niya ang tawa ni Adler mula sa kabilang linya. Okay, babe. Tatapusin ko lang saglit tong. Nahampas ni Yuna kinauupo ang kama nang marinig ang dahilan ni Adler. Pero gusto na nga kitang makita ngayon na. Bakit tayo mo pang umuwi? Siguro may babae ka na riyan, ano? Bakit bigla kang tumahimik? Kasi totoo? Ano? Adler? Sagot? Hindi maintindihan ni Yuna ngunit mabilis nanubig ang mga mata niya sa kaisipang yon. Tumahimik naman si Adler mula sa kabilang linya bago ito masuyong nagsalita. Babe, okay. Calm down. Alam mong hindi yan totoo. Uuwi na ako. Kalmadong saad ni Adler. Bigla ay parang doon lang umahon ng realisasyon sa kanya. Pagod at abala ito sa trabaho ngunit palagi siyang iniintindi ni Adler. Hindi na rin niya maintindihan ng sarili kung minsan kaya't naiiyak na lang siya sa frustrations na nararamdaman. Minsan pa ay nakakaramdam siya ng hilot pagsusuka. Nangunot ang noo niya sa posibilidad ngunit nagtungo pa rin si Yuna sa banyo para siguraduhin ang hinala. Hindi niya nais umasa kaya't halos tumalon ang puso niya sa saya nang magdalawang guhit ang hawak na pregnancy test. Oh my!
Napatakip siya ng kamay sa bibig. Muling sinubukan ni Yuna ang ilang piti at ganoon pa rin ang lumalabas na resulta. 2 pulang guhit. Ilang taon nila itong hiniling kaya't hindi siya makapaniwala. Narinig niya ang katok ni Adler mula sa labas ng banyo kaya't agad niya itong binuksan. Babe, what's wrong? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Adler nang makita ang asawa na nanunubig ang luha sa mata. May inilabas si Yuna at pinatong yon sa palad ni Adler. Nung unay nakakunot pa ang noon ni Adler, ngunit nang titigan ang hawak ay nanlaki ang mga mata nito. Babe, totoo ba to? Buntis ka? Kaya ba palagi mo akong gustong makita, maamoy at awayin? Dahil akong... shit. Babe, I'm so happy. Sigaw ni Adler at ibinaon ang muka sa leeg ni Yuna. Finally. Bulong ni Yuna. Siguro nga may mga bagay at kahilingan na hindi agad ibinibigay ng may kapal. Ngunit napagtanto nilang sa buhay ang nakalaan ay ibibigay sa tamang oras at kung saan pareho na silang malakas at subok na ng panahon.